Si Noah ay muling isinilang bilang isang maharlika subalit isang araw ay may malaking problema. Makikita na lang natin sa kanyang status screen na puro pagkadismaya na parang tipikal na Asian parents at ipinanganak siya bilang ika-13 prinsipe ng Imperial Royal Family, at interesado ang emperador na makita ang kanyang bagong silang na anak na lalaki. Sinabihan ng emperador na ang pinakamataas na magic affinity ni Noah ay tubig. Dahil dito ay nagpasya siyang bigyan si Noah ng isang thief na malapit sa tubig bilang regalo sa unang kaarawan nito at sa mismong sandaling sinabi niya iyon, napansin ni Noah na may lumitaw sa tabi ng kanyang E-rank water magic. Pagkatapos nito ay hiniling ng emperador na makita ang stat screen ni Noah at medyo kinabahan si Noah dahil sa itsura ng kanyang report card, siguradong mapapag-alitan siya pero himalang-himala at nang ipakita ang kanyang status screen, ang water magic stat niya ay nagbago mula E papuntang SS rank. Ang lahat ng iba pa ay solid na F pa rin pero sino pa ang may pakialam doon? Isang literal na sanggol ang may pinakamataas na water magic stat na nakita nila kailanman at malinaw itong senyales na magiging henyo siyang water mage sa hinaharap, dahil dito nagustuhan ng emperador si Noah. Ang dahilan kung bakit SS rank ang kanyang water magic ay dahil sa thief na ibinigay sa kanya ng kanyang ama noong kapanganakan niya, ngunit sa personal niyang status screen nakalagay pa rin ito bilang E+S. Ang iba pang pagtaas ng kanyang stats ay nagmula sa kanyang mga katulong, hanggang ngayon ay hindi pa rin niya alam ang dahilan pero mukhang habang mas marami siyang servants ay mas lalo siyang lumalakas. Pagdating naman sa kanyang level ay level 1 pa rin ito ngunit maaari raw itong tumaas ng walang hanggan, kaya siguradong magiging overpowered siya balang araw ngunit sa ngayon ay mahina pa rin siya. Habang nag-aalmusal ay lumapit ang isa sa kanyang mga katulong na si Evelyn upang ipaalam na dumating ang kanyang mga kapatid, partikular ang una at ika-4 na prinsipe upang bisitahin siya at karaniwan ay magandang bagay ang dalawin ng mga kapatid. Ngunit sa loob ng 6 na taon ng kanyang buhay ay natutunan ni Noah na ang dalawang iyon ay malalaking pasaway, kaya kailangan niyang maging maingat sa pakikitungo sa kanila at pumunta siya sa lounge area upang salubungin ang kanyang mga kapatid. Matapos ang formal na pagbati inanunsyo ng unang prinsipe na may dala siyang regalo para kay Noah. Tinawag niya ang kanyang lingkod upang dalhin ang regalo at sa sandaling makita ni Noah ang espada, agad niyang napagtanto na ito ay sinumpa at literal niyang nakikita ang mga pinahihirapang kaluluwa ng mga patay na umiikot sa paligid nito. Siguradong alam ni Albert na ang bagay na ito ay sinapian o may sumpa, pero nagpapanggap siya na normal lang itong regalo at walang paraan para matanggihan ni Noah ang regalo mula sa Crown Prince, kaya napilitan siyang tanggapin ito kahit alam niyang malamang ay hindi ito magtatapos ng maayos. Hinawakan niya ang hawakan at inangat ang espada habang casual na ipinapaliwanag ni Albert na ito ay isang water magic sword at mahigit 120 kabalyero na ang namatay habang sinusubukan na gamitin ito. Nagulat si Noah nang marinig iyon kaya bahagyan niyang binitiwan ang kapit sa espada. Ngunit binanggit ng ika-4 na prinsipe na wala raw dapat ipag-alala, dahil sa ngayon lahat ng hindi karapat-dapat sa espada ay namatay agad sa sandaling hawakan nila ito kaya't kung maaapektuhan daw siya ng sumpa, matagal na sana siyang patay. Ang dahilan kung bakit mukhang immune si Noah sa sumpa ay malamang dahil sa kanyang SS Water Magic attribute. Medyo nakakaaliw pakinggan na hindi siya nanganganib mamatay dahil sa bagay na ito. Pero galit pa rin si Noah sa katotohanang isinugal ni Albert ang kanyang buhay para lang sa isang walang kwentang eksperimento, hindi lang niya ito masabi ng malakas kaya't hinintay na lang niya si Albert na kusang tumayo at umalis para magkaroon siya ng kaunting katahimikan. Maya-maya ay naglalakad si Noah sa mga pasilyo kasama ang isa sa kanyang mga katulong na si Zoe, at napansin niyang mukhang malungkot ito kaya't tinanong niya kung may problema ba, ayaw istorbohin ni Zoe si Noah sa kanyang mga problema kaya sinabi niyang ayos lang siya. Pero sigurado si Noah na hindi siya ayos kaya't inutusan niya itong sabihin agad kung ano ang problema. Sumunod si Zoe at ibinahagi kay Noah na gusto niyang magpahinga muna sa trabaho para asikasuhin ang mga bagay tungkol sa pamilya. Tinanong ni Noah kung anong problema sa pamilya ang tinutukoy niya. Ipinaliwanag ni Zoe na kamakailan lang ay binabaha ang kanilang bayan at natangay ang sakahan ng kanyang ina, dahil dito ay wala na itong mapagkukunan ng kabuhayan at humingi si Zoe ng payo kung paano siya makakaipon ng pera para maibalik ang sakahan, at sinabihan siyang ang tanging paraan daw ay magtrabaho muna sa Red Light District na siya sanang balak gawin sa kanyang pahinga. Ngunit hindi ito papayagan ni Noah at sinabi niya kay Zoe na bibigyan niya ng trabaho ang kanyang ina,
Total ay matagal na rin naman niyang balak kumuha ng isang professional rear gate closer at dahil may rekomendasyon siya, babayaran niya ito ng 10 rene kada buwan. Tinanong ni Zoe si Noah kung sigurado ba siya dahil masyadong mataas ang 10 rene kumpara sa karaniwang sahod, at ni minsan ay hindi pa siya nakarinig ng trabahong rear gate closer pero iyon ay dahil inimbento lang ni Noah ang trabaho. Gusto lang talaga niyang tulungan si Zoe at pera naman niya iyon kaya't sino pa ang pipigil sa kanya. Dagdag rin niya na may lumang bahay siya sa labas ng bayan at doon maaaring tumira si Zoe at ang kanyang ina para hindi na rin sila mag-alala sa upa. Matapat na naglingkod si Zoe kay Noah sa buong buhay nito, kaya hinding-hindi niya hahayaang ibenta nito ang sarili sa Red Light District dahil lang sa isang baha. Ngunit pagdating sa baha ay may isa pang bagay na kailangang gawin ni Noah. Tinawag niya ang kanyang butler na si Dylan at inutusan itong ayusin ang pagbili ng pinakamaraming lupang nasira ng baha hanggat maaari. Nagulat sina Dylan at Zoe nang marinig ito pero ipinaliwanag ni Noah na tiyak na may mga manloloko na susubok samantalahin ang mga inosenteng taong nawalan ng kabuhayan, kaya gusto niyang masecure ang mga lupain bago pa mangyari iyon. Nawalan ng masabi si Dylan dahil hindi siya makapaniwala na kayang hulaan ni Noah ang magiging resulta ng ganito kaaga. Kahit 6 na taong gulang pa lamang ito ay naranasan na ni Noah ang ganitong mga sitwasyon sa kanyang nakaraang buhay. Ngunit hindi niya iyon maaaring sabihin sa kanila kaya't nagpatuloy na lamang siya ng walang paliwanag. Masayang tumulong si Dylan kay Noah sa pagkuha ng mga lupain ngunit nagtanong siya kung saan sila kukuha ng pondo, dahil sa kanyang tansyang kalkulasyon at aabot ito sa humigit kumulang 700,000 re at nabigla si Zoe nang marinig ang halagang iyon, at hindi rin masisisi ni Noah dahil ito ay halos isang maliit na kayamanan. Ang karaniwang adult dito sa kabisera ay kumikita lamang ng 120 re kada taon at sapat na iyon para sa pamilya, bahay at masarap na pagkain at mas mayaman ang sambahayan ni Noah kaysa sa karaniwan, ngunit kahit ganoon ay may humigit kumulang 500,000 rene lamang siya na magagamit. Ibig sabihin ay kailangan pa niyang makahanap ng karagdagang 200,000 sa lalong madaling panahon at wala siyang maraming pagpipilian, kaya naisip niyang ibenta ang theft na pag-aari niya. Ngunit sinabi ni Dylan na hindi niya iyon pwedeng gawin. Regalo iyon ng emperador at ang pagbebenta nito ng walang pahintulot ay ituturing na krimen laban sa imperial family. Alam iyon ni Noah pero gusto pa rin niyang gawin dahil wala na siyang ibang pagpipilian, at handa siyang tanggapin ang anumang parusa na ipataw ng kanyang ama. Kinabukasan ay abala si Noah at ang kanyang mga tauhan sa paghahanda para pumunta sa mga lugar na nabaha nang makatanggap siya ng isang hindi inaasahang bisita at ito ang ika-4 na prinsipe na si Henry. Maaaring masama ang ugali ni Albert ngunit si Henry ay mabait talaga kapag nakilala ito at tunay siyang nag-aalala kay Noah. Kaya dumating siya upang babalaan si Noah na ang espadang ibinigay ni Albert ay may sarili nitong kalooban. Kahit immune si Noah sa sumpa ay kailangan pa rin niyang makuha ang pagkilala ng espada bago niya ito magamit ng ligtas. Sineseryoso ni Noah ang payo ni Henry at makalipas ang ilang sandali ay umalis na siya patungo sa nayon ng Dao. Pagdating nila roon ay napagtanto ni Noah na kulang ang salitang pinsala ng baha para ilarawan ang nangyari, dahil para bang nag-away dito sina Kratos at Poseidon. Sa itsura ng lugar ay halatang karamihan sa mga may-ari ng bahay ay nawalan ng mga dokumento dahil sa baha, kaya inutusan niya si Dylan na pumunta sa tanggapan ng gobyerno at hanapin ang lahat ng kopya ng mga papeles na maaari niyang makuha para mas maging maayos ang pagbili ng mga lupa. Samantala ay nagpasya si Noah na bumaba mismo upang tingnan kung kumusta na ang kalagayan ng mga tao matapos ang baha. Sinubukan siyang pigilan ni Zoe dahil hindi raw trabaho ng isang prinsipe ang mag-reconnaissance. Ngunit sinabi ni Noah na pupunta siya kahit gusto nito o hindi. Kaya pwede raw siyang sumama o maghintay na lang sa karwahe hanggang sa bumalik siya. Napilitan si Zoe na sumama kay Noah at totoo ngang kasing sama ng itsura ang sitwasyon at ganap na nasira ang lahat ng pananim kaya walang anumang ani ngayong taon at kung walang ani, hindi mabubuhay ang mga taga-nayon. Maya-maya ay narinig ni Noah ang tunog ng kampana at napansin niyang nagsisimulang magtipon ang lahat ng taga-nayon sa dating town square. Inakala ni Zoe na ito ay para sa pamamahagi ng pagkain dahil nagbibigay ang imperyo ng tulong sa mga lugar na naapektuhan ng mga natural na sakuna tulad nito. Naisip ni Noah na maganda na gumagana ang disaster relief system ng rehiyong ito, kaya pumunta siya upang makisalo sa pagkain ng mga taga-nayon ngunit sa sandaling matikman niya ang pagkain, binawi niya agad ang lahat ng magagandang sinabi niya tungkol sa lugar na ito.
Nakakain na siya ng pagkaing British na mas hindi nakakalungkot kaysa sa malungkot na sabaw na ito, at sigurado siyang bulok ang mga gulay na ginamit dito at narinig ng isa sa mga taga-nayon ang reklamo ni Noah tungkol sa pagkain, at dahil hindi niya alam na prinsipe si Noah inakala niyang isa lamang din itong kawawang biktima ng baha. Giit niya kay Noah na palagi raw ganito ang pagkain at kahit magreklamo sila, walang nangyayari dahil walang pakialam ang mga naghahanda ng pagkain sa mga bagay tulad ng kalusugan o food poisoning. Sa sandaling iyon ay may malakas na anunsyo tungkol sa isang inspeksyon at tinanong ni Noah si Zoe kung ano iyon, at ipinaliwanag niya na dumating ang lokal na opisyal ng gobyerno na si Lord Gerald upang inspeksyonin ang kalidad ng pagkain. Lumapit si Gerald sa palayok ng misteryosong nilaga at naisip niyang mukhang napakapangit nito, pero dahil hindi naman siya ang kakain wala siyang pakialam at inutusan niya ang chef na maghanda ng totoong pagkain para sa kanya pabalik sa mansyon, at masayang pumayag ang chef dahil may kasunduan na sila. Ngunit hindi papayagan ni Noah na manatiling walang parusa ang ganitong kawalang pakialam, hinarap niya si Gerald at tinanong kung hinahayaan ba niyang ihain ang napakabulok na uri ng pagkain dahil ibinubulsa niya ang natitirang budget para sa pagkain. Inakala ni Gerald na isa lamang si Noah na walang kapangyarihang bata. Kaya hayagan niyang inamin na kinukurakot niya ang budget sa pagkain dahil naniniwala siyang wala namang magagawa si Noah tungkol dito, habang pinagmamalaki ni Gerald ang pagnanakaw niya mula sa mga nagugutom na biktima ng baha at doon ay kumukulo ang dugo ni Noah. Sa tindi ng galit niya ay nagsimulang mag-react ang sinumpang espada, nainis na si Gerald sa pakikinig sa kawalang galang ng batang ito kaya't hinugot niya ang kanyang espada at naghanda na siyang patayin si Noah. Ngunit bago pa niya magawa iyon ay biglang lumipad palabas ng lagyanan nito ang Leviathan sword at nagpwesto sa tabi ni Noah. Ang matibay na loob at malakas na pakiramdam ng katarungan ni Noah ay sapat upang kilalanin siya ng espada bilang isang karapat-dapat na may-ari. Ngayon na nagagamit na niya ang kapangyarihan nito, walang kahirap-hirap niyang pinugutan si Gerald dahil sa krimen ng paglustay ng pondo at pagbanta sa isang prinsipe ng kaharian at di nagtagal. Dumating si Lord Rowan at ito ang amo ni Gerald at sinubukan ng mga gwardya na hikayatin siyang ipaaresto si Noah dahil sa pagpatay kay Gerald. Ngunit sa sandaling makita ni Rowan si Noah ay agad niya itong nakilala bilang ika-13 prinsipe at napaluhod siya bilang paggalang. Sinabi ni Noah kay Rowan na kailangan nilang mag-usap ng masinsinan tungkol sa nangyayari rito, na sa madaling salita ay nangangahulugang malaki ang problema ni Rowan dahil hinayaan niyang makalusot si Gerald ng ganoon katagal. Sinabi niyang naparusahan na niya si Gerald ngunit naroon pa rin ang mga kasabwat na tumulong sa pagnanakaw ng pondo, kaya inaasahan niyang aaksyonan iyon ni Rowan ng maayos at samantala ay inutusan muna ni Noah si Rowan na maghanda ng disenteng pagkain para sa mga tao roon. Kalaunan ay matapos makompleto ni Noah ang pagbili sa buong nayon, nakatanggap si Albert ng ulat tungkol sa mga ginawa ni Noah at nagulat siya na nagawa ng kanyang kapatid na gamitin ang espada ng walang masamang epekto. Ngunit may mas marami pa siyang plano para kay Noah sa hinaharap. Samantala ay ipinatawag si Noah sa isang pagpupulong kasama ang kanyang ama upang magpaliwanag. Inaasahan niyang mapapag-alitan siya dahil ibinente niya ang kanyang lupa para bilhin ang nayong nasalanta ng baha, ngunit ikinagulat niya nang pasalamatan siya ng emperador. Kung hindi raw ginawa ni Noah ang kanyang ginawa ay mas malaki sana ang pinsalang dinanas ng mga tao na iyon. Malinaw sa emperador na si Noah ay isang may kakayahang batang lalaki, kaya hiniling niya kay Noah na ipagpatuloy ang paglilingkod sa imperyo ng buong makakaya niya at doon ay masayang pumayag si Noah. Kung gusto mong malaman ang kasunod na mangyayari, panoorin ang mga video na lumalabas sa inyong mga screen at mag-subscribe upang hindi ninyo makaligtaan ang susunod na bahagi.